Welcome back everyone dito sa latest episode ng Pilipinas 360 Degrees. Ito kasama natin si Sir Ronald. I couldn't help but discuss hindi lang geopolitics, interstellar. Na napunta pa tayo sa Artemis 2, 'di ba? At saka yung plans ni Trump, sabi ni Trump, if not for him, baka wala nang NASA ngayon. So magpasalamat tayo dahil sa kanya magkakaroon tayo ng biplanetary species. Balikan natin ang Pilipinas. Going back to Earth, Sir Ronald. So, this is... Earth calling Richard. Yeah. Earth calling Richard. Sir Ronald, ito. Inulit ni Ombudsman Remulla yung kanyang pangako na sinabi na sa ating mga kaibigan. Prof. Monsud mentioned that the other week dun sa Manila House Talk natin na by May, ito na. Ituloy na talaga nila itong mga kaso na binibuild nila laban dun sa mga big fish, including, of course, yung former Senate President Chis Escudero, no? Na kasi mga sangkilan ng tao, ano man nangyari? Magme-May na, wala pa rin big fish, 'di ba? Although mga Diskayan, kulong na ba yung mga Diskayan? Nasaan ba sila? Yung isa lang kasi napunta namin yung tennis court sa Baguio, yung sa mansion na ang pangit talaga. So sabi ko na lang sa tita ko, pagpasalamat tayo hindi siya ghost court. Pero ang pangit talaga daw pagkagawa. So shoutout na lang sa mayor natin, pakitignan nga kung tama yung ginawa nila dyan. Hindi siya ghost project but it's an ugly project. But going back to this, Sir Ronald, what do you think about this promise by Remulla? I mean, obviously he probably feels the pressure. Why would he even say it by now? And I don't think he can kick the can down the road anymore, di ba? Yes. Una ay sana hindi ito overpromise katulad nung last Christmas na may makakasuhan at makukulong in before 2 months, Christmas. 3 months, yung mga ganyan. Wala naman tayong nakita. Yeah. Ikalawa ay this is a millstone around the neck of this government. Right. Na walang nakukulong na big fish. At alam nila yan sa kanilang internal surveys, sa kanilang data analytics that it's not helping them. It's not helping them. At going into 2028, that will be very significant. Yeah. At ikatlo, ay hindi na sila pwedeng magdili-dali. No? Hindi pwedeng sabihin na safe na sila. No? Even kahit si Jinggoy, hindi na safe. But he acts like he's safe again, di ba? Medyo nagkalat na naman siya the other month, di ba? Yes. So in a way, they're also confronting an existential problem. Lalo na, yung kanilang mortal na kaaway ay mataas sa surveys habang sila ay bumababa. Lalo na, ang wine-weaponize ito nung kanilang kalaban. I-impeach nyo ako, kakasuhan nyo ako for a few hundred millions. Tapos itong mga tao ng gobyerno, hundreds of billions ang ninakaw. Yun yung rhetoric, yun yung narrative. At wala kayong nakakasuhan sa kanila. So, long overdue na ito. Again, kailangan mangyari na ito. Ngayon, ang tanong, meron bang enough evidence? Tingin ko kay Chis, very public sa Blue Ribbon Committee, at kinuha pa nilang state witness, yung nagtestigo labang kay Chis, medyo strong. No? Ito nga ang COMELEC, very strong nga yung evidence against Chis. Minasahe. Kaya very unpopular ngayon ang COMELEC. Yeah, pinipressure din sila. Oo, pero dito, sa usapin ng corruption, tingin ko untenable. Dahil kinuha mong state witness . Yung nag-witness against Chis. Tapos ngayon, walang kaso si Chis. So very clear. Ang hindi ko sure dito kay Speaker Martin, ano yung hawak nilang ebidensya. Dahil yung dalawa sa major evidence na inaasahan dito, yung kay Saldico at saka yung kay Gutesa. Si Saldico, wala namang legal affidavit at wala siya rito. At mukhang hindi siya babalik in the short term. Si Gutesa naman, hanggang ngayon ay missing. So, hindi ko alam kung anong evidence ang gagamitin. So you think Chis is more vulnerable? At least publicly. Yeah. From what we know. Publicly, from what we know. No? Posibleng merong hawak ang ombudsman na ebidensya na hindi natin alam. No? Yeah. Pero indicatively, in terms of public, ang medyo strong ang evidence kay Chis. But the ombudsman is trying to project neutrality by saying even if yung mga malapit kay presidente, cousin niya, we're gonna go after it. Pero pag nagsampa ka ng kaso, kahit mahina yung ebidensya, kulong kagad yung sasampahan mo ng kaso. Kung yung isasampa mo ay plunder o kaya ay malversation with falsification of public documents. No? Kaya dun... Big deal pa rin to. Big deal pa rin siya. Big deal pa rin. What about the other senators? I mean, it's not like... kung kakasuhan mo si Chis, bakit hindi yung ibang senador? Kaya nga. Diba? Kaya... Tsaka ibang DPWH secretary dati. Yes. Yun din, siguro at least one cabinet secretary dapat kasuhan. And... marami pang iba sa DPWH at saka mga contractors
And previous admins, DPWH. Yeah. So marami pa yung pwedeng kasuhan. Pero practically, you're killing impeachment. Can you explain how? Because Impeachment- the votes you need. Yes. Impeachment will happen in the House. But conviction in the Senate, from the very start, uphill na nga eh. Pag kinasuhan mo itong mga senador, lalo na. Dahil makakaboto pa rin sila kahit sila ay nakakulong. Dahil habang wala pang final conviction, no, sa mga plunder cases or malversation cases, they can still vote. So, if that were always, ito yung whip, ito yung leverage, di ba? In-imply natin na ibang senador nagdadalawang isip na baka kung mali ang galaw ko dito sa impeachment issue, yayarin ako dun sa mga kababalakan na proyekto. Paano yung Unless makasuhan sila before impeachment. yun nga, yung time frame. No? So- Pero it's not like, di naman ako, di ba, boboto ako dito, as yayarin din naman ako next month. Afterwards, di ba? Yun din yung inisip ko yung parang syempre nagka-calculate din ng mga politiko Yes. Kung ito yung game plan, paano mo ma-harmonize yung time frames? Pero parang kanya hindi mo na inabutan yun eh. Kwarta o kahon. No? So pipiliin na nila yung Nakubutan kwarta, mo yan. yung kwarta na nakikita nila. Yung kahon, unsure pa yun eh. Ibig sabihin, pag tinreten sila ngayon, baka doon pa sila ma-pressure. No? Rather Right. than yung iniisip mo na, uy, kakasuhan din naman ako later. Right. No? So bumoto na ako against conviction. Ngayon pa lang. Yes, pero pag There's a kwarta way, o kahon, oo. ito konkreto eh. No? Ito konkreto. Pag ako na-convict ngayon, pasok agad ako sa Yeah. hindi na-convict. Makasuhan ngayon, pasok agad ako sa preso. So mas decisive kumbaga yung factor na yan. Ibig sabihin, parehas yan imperfect choices for them. Yeah. So pipiliin nila yung less Less imperfect evil. for them. Oh. No? I mean, di ba, ano yung Manukan? JT Manukan, di ba? Andun mo, makikita mo parating. Kasi Joel Torre yan, di ba? Yung movie ni Joel. Ako kasi Narcos ang inisip ko. Kasi sinasabi din ng mga di ba? Nila, yung mga Colombian drug lord, yung ganun din yung choices nila. Gusto mo silver bullet or gusto mo, goldfish. No, I mean, but going back to this, Sir Ronald, so, where does that leave us? I mean, kung ikaw ay isang progresibo, ikaw ay ang trillion peso march person, gusto mo na accountability, ano yung ideal situation sa in terms of timing, in terms of political possibilities? Kasi yun ang ginagawa natin dito, di ba? In an ideal world, na wala tayo doon, lahat yan sana ganito-ganyan, di ba? Pero hindi tayo Norway, hindi tayo Switzerland, right? So in our world, realistically, ano yung coordinates of accountability? Feasible good scenario na pwede natin makita from itong issue ng flood control projects at saka mga corruption and then going to the Ang impeachment. hirap ng balancing act yan ng gobyerno. Yun nga, that's what I'm saying. I wouldn't Ang want hirap. to be in their situation. No? Kaya sinimulan sila na Sinabi mahiya ko ka sa- naman campaign. Yeah, di ba? exactly. Mahirap talaga siya. So, bumababa ang approval rating mo dahil wala kang maipakulong na big fish na ang pinanggalingan yung kampanya mo na mahiya naman kayo. Correct. Diba? Yan yung kwan. At the same time, gusto mong ma-impeach yung iyong mortal enemy dahil pag hindi mo na-impeach at nanalo sa 2028, no, ay kakalusin kayo. No? Kakalusin Ang yung hirap, pamilya no? mo, Yeah. ang iyong political clan, etc. Unless makalabas ka ng bansa. So, ibig sabihin, magtatago ka uli katulad ng 86. So, yung balancing na yan ay sinusubukan nila i-calculate. Can they have their cake and eat it too? Pwede bang gawin nila ito at the same time ma-impeach? Medyo that can be done. Medyo stretch. That can be done, yeah. pero very delicate yung Yeah. balancing act na gagawin nila. At wala akong nakikita na strategies for now sa gobyerno na kayang i-navigate yung balancing act na yan. Oh, No? thread the needle. Ang hirap nun. Yes. Saka, Grabe yung discussion natin sa Ronald. Parang dapat off the parang para tayong Machiavelli. Filipino Machiavelli. This is how you use fear, this is how you use love, and then you balance fear and love. The Prince. Kailangan talaga natin the Prince discussion. So where does that leave? By the way, before I go to Sara Duterte, what is the latest on Bato? And what is the latest on Bongo? Because both of them, I think now it's open na yung mga sinasabi natin for a long time na kasama well, talaga sila. Bato is still hiding under a rock. Pebbles. No pun intended. Barangay Bato. Barangay Bato. Ikalawa, si Bongo has the most Damocles swords over his head. Yeah. Dahil hindi lang plunder, hindi lang corruption ang kaso niya.
sa ombudsman, meron din siyang ICC. possible international warrant sa ICC. So, kung merong negosyador ang gobyerno ay pwedeng mas pwede siyang ikanto. So medyo bizarre Pwede siyang na. ikanto, Yeah. no? Oo. Kaya Nga, tahimik si Bongo ngayon. I don't hear him that much. Except yung happy birthday niya kay Tatay Digong na when selfie. you're in deep shit, do not move. Unless you're some people we know. Can you imagine that? Unless some people Don't move, no? Kung hanggang dito. Yeah, can you imagine that? Ronald. Imagine mo. Okay. I think, alam ko kumain ka na. Hindi pa ako kumain sa Ronald. So Diba? please. Pero imagine mo, don't move. Tingnan mo Diba? hindi pa kami kumain lahat dito sa Ronald. So going back to this. Wow. Oo. Ang hirap nun kasi kailangan mo, parang energy crisis din to eh. Yung tanker, yung short term, medium term, long term, di ba? Ang hirap ng, kaya nga sabi ko public policy is really an science and art. It's statecraft, basically Machiavelli, right? Yeah. This is how the prince It's a combination of a lot of science. Exactly. And art, di ba? Statecraft. Even physics. Even aerodynamic MIT. So Maraming sagot ang quantum physics dyan. Associate Pero Justice- That will be a different episode. So now, ano naman tayo? Associate Justice Ronald Llamas. May namin nagko-comment, Associate Justice. Associate Justice Ronald. Kakabanggit lang sa akin ni Francis kahapon eh. Sa bilyonaryo. Associate Justice. Ako daw nagpahusto nung, Ay, oo! nung mini trial at saka Oo, semi-trial. tinatamaan ka rin pala, no? Sabi ko, ano klase Tama itong... ka na. Ibig sabihin, gagamitin yung statement Ni Associate Justice Ronald. Isang non-government anarchist. Non-legal anarchist, no? Para i-justify yung pagpatay sa impeachment formally Yun. sa Justice Committee. So, let's talk about it. That's funny. It's not funny. It's tragic na umapat tayo sa sitwasyon kung sa i-text sa Ronald Llamas. natin si Attorney Falsis talagang diniin ako. Kasi naman binubuli mo siya. Parang sabi, hindi ka tulad ng isang kaibigan natin. Ang daming Tweety Bird. Pero ano naman. Can you imagine bullying Attorney Falsis? I do. It takes a Ronald Llamas. Alam mo, may feelings yan. Matagal ko na kaibigan sa debating world yan. Pero best wishes sa kanyang journey of exposing Kaibigan natin yan. all the Gucci and all the ano. Natawa lang ako nung binanggit niya. Hindi, siyempre. Kasalanan ni Secretary Llamas Tinatamaan siya. mo parati siya eh. Kaya tuloy, nakabawi siya. Sabi ko yun, nakabawi na. Ayan, bumawi na si Kuya. Nakaganti na. No, so where are we in the Associate Justice Ronald? Nasaan na tayo? Kasi yung interpretation ng ibang legal experts is parang Sara Duterte is arguing against what she wanted Tingin ko last year. whatever argument niya ay kahit anong isampan niyang kaso sa Supreme Court, kahit dinedenay niya na Kahit it si goes Torion- against what she won last year. Parang, kahit sinasabi niya na si Torion, hindi akin yan. Iba yan, no? Dahil actually, ang pwede lang mag-file para patayin ng impeachment, yung kampo lang ni Sara. yung dummy, hindi dummy pwede filing. sila Torion, no? Dapat alam nila yan from the start. No? Ikalawa, ipapa-reverse mo yung decision na sinave ka last year from impeachment. Kaya nga sabi ko. Di ba? Ayun, Magreklamo ka, ba't mo binigay sa akin to? Balik mo to, ganun. So, we're not that intelligent. Especially ako. Hindi ako kasing talino mo. Pero, no? But this is so stupid, di ba? Yung ganun There are sitwasyon, levels. no? There are It's so levels. laughable, di ba? Yeah, there are levels. So laughable. Kaya tingin ko, fearless forecast na not that fearless. Not that Matutuloy ang impeachment. Una, matutuloy ang Justice Committee hearing this month. Malaki ang April. possibility na mabuksan ang kanyang bank accounts. Ito na. Ito na yung nuclear Diba? option. Yeah. Yes. At by May, at most June, magbotohan na sa House, sa plenary for impeachment. In spite ng mga binibigay nilang legal and political hurdles, it will happen. Ngayon, ibang usapin sa Senado. Lalo na kung matutuloy itong mga kaso laban sa mga corrupt na mga senador. Wow, that's a so kailangan within April matapos na ito. April, May. No? Itong Justice Hindi, Committee. kaso yun nga, pero kung may Halimbawa, sa 14, ilalabas na nila, attend si Justice Remulla, si Ombudsman Remulla, ilalabas na niya yung mga SALN, etc., etc. Setting the predicate for the possible opening of the bank accounts. Ano, ikukumpara mo sa SALN yung bank accounts. No? at yung Although may discrepancy. kolatilya rin si Ombudsman,
bakit yung mga congressman di pa nagsasubmit ng salin? Di ba? May pahabol pa siya. Di ba? Magaling din. Magaling din. Kala ko si Ronald Liabas lang magaling. Pero magaling din. Mukhang nagbasa rin ng The Prince. The Filipino Prince. The Filipino Prince. So Sir Ronald, last part ng itong discussion natin dito. So where does that put the pink movement, the progressive movement, in terms of kanilang positioning? Dapat na mag-iingay na sila ulit dito sa issue ng impeachment, or because some of the, maganda naman performance nila, di ba? Nakita natin dun sa Malu survey. Ano yung survey na yan? Publicos Asia, right? Hayag ng bayan. Yun, whatever. I wouldn't choose that. I wouldn't choose that. Hindi, pero top 3 sila, Number 1 si Baste. Number 1 si Bam at sa Senate. I mean, let's just say you take it with the grain of some salt, some olive oil, Baka a ton of salt. But Bam and Risa and Kiko are top 3? Hindi. Yung sinasabi ko, yung survey for 2028. Yeah. Ba sila? Basta ng number 1 for Senate. Si Baste, Well, I mean, I've given up na after seeing Trump winning again. Sabi, anything is possible in this world. So, these surveys. Ayun ka naman, sir. Sige, ibang survey. Baka bait ka. WR numero, sabi niya, umakyat na yung factional alignments ng admin to 22 and 17 na yung pink. Ang alam ko lang, the pink is in a good place dahil nagwawasakan yung dalawa. Yung Marcos camp at saka Duterte camp. Ang kaibahan lang, yung si Marcos, hindi siya kandidato sa 2028. So, he has nothing to lose except siguro yung endorsement power. Mas si Sara ang tatamaan dahil kandidato siya. Yeah. Kumpara sa dalawa. Pero, pareha silang nadadamage. Anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty, geopolitics. Diyan makakapasok yung third pole. The pink pole. At before na walang leader na tumatayo, tingin ko in the next few months, baka makakita tayo ng unity. Pink. In terms of a pink leader na mag-harness nitong outrage against corruption, against impunity, against China, mag-harness nitong anti-dynasty sentiment ng mga tao at will try to level up yung kabataan katulad na nangyari ng midterm election. Going into 2028. Kaya ako mas optimistic. Kaya nga yung column ko nung Sunday sa Philippine Star, yung rival ng iyong newspaper, ay No. You are rival to us because we said the tone. Dinikit ko yung usapin ng Resurrection Sunday sa political resurrection ng isang third pole. So what we are looking at is the unfolding of a third pole. Hindi puwersa ng kadiliman, hindi puwersa ng kasamaan, according to ex-human rights lawyer Harry Roque, kundi something much I almost forgot about Harry Roque until na nagbagyo ako the other day. Sabi, hindi ba yun yung bahay daw ni Harry Roque? Tapos hindi niya bagay. What happened to Harry Roque, by the way? Parang hindi na siya relevant. Wala na siya sa... hindi rin siya pinapansin ng mga DDS. Nasa Austria siya, di ba? Mukhang nagkamali siya. Ibang faction yung kanyang sinalihan. Not losing faction of a losing team. Yes. So tingin ko ay hintayin ang susunod na kabanata. But ang tingin ko ay things are moving very positively para sa pink in the next 2 to 3 months. And huling tanong dito sa issue na yan, Sir Ronald. Before you go to your 2nd out of 7 podcast, because I'll catch up with you on your 6th podcast later before your 7th podcast. Kaibigan mo naman yung susunod. Parang yung iba nagtatanong, parang kayo lang nag-uusap na nagro-rotate lang. Pero ikaw lang ang pakyaw. Grabe dahil pa nagpo-podcast ka, 2, 3 at the same time. Kailan ako nakakita ng ganung podcast. Kaya nakalimutan ko, wait lang. 3 episode at the same time. Ano ulit yung pangalan ng podcast ko? Buti nga ngayon, wala ikatlo. No. So what are the attributes, Sir Ronald, we're looking in this Unipink presidential ball or presidential candidate, or at least a potential anchor for transformation? Walang track record ng corruption, no? Okay. Walang hindi dynasty, no? Hindi mamatay tao, and the opposite of the tokhang of the previous government, no? Malinaw yung kanyang geopolitics, merong management skill, can build a team
Yan. who Yun can ang gusto ko. govern, Yun. no? Because it's not just the presidency, the president, it's the presidency. The presidency is a team. The president is one person. So, dapat mag-complement yung dalawa. Kailangan magbuo siya ng magandang team. Na katulad niya ay magagaling in terms of particular aspects ng governance, pero at the same time, walang track record ng corruption. At malinaw yung position against impunity at saka dynasties. Tingin ko, yan yung mag-unfold as a third pole. You work for the last reformist president we had, President Pinoy, God Yes. bless his soul. I mean, he had his own imperfections. We discussed But that. he's now getting missed. But now he's double missed, right? Yeah, Including yung presyo ng langis and Yes, everything he did for energy security ng Yes, ating bansa. And kudos to the to your administration for that. Anong mga katangian na hinahanap mo sa susunod na presidente na may overlap kay Pinoy but also goes beyond Pinoy? Well, Because he was not perfect, obviously. There's yeah, so much well, we can... Pinoy- and things have changed. Pinoy is an Aquino and a Cojanco. Right. Diba? And yet, yung lifestyle niya Is is the Aquino. lifestyle of Yeah. an ordinary man. No? Kumakain kami sa tropical hut. No? Tropical. Oo. Naglalaro kami ng games. No? Yeah. Once in a while, nagsushoot kami sa shooting range. No? Yun na yun. Yeah. No? Hindi kami mga nepo babies. No? Ang layo kumpara dito sa mga nepo babies ngayon. Diba? Wala siyang pamilya na binubuhusan ng luxury at saka wealth, di ba? So yun yung Wala una, siyang yung- Rolex, una wala yung siyang lifestyle. Gucci, wala siyang Gucci, Rolex, Wala yung lifestyle. Ikalawa ay he was an ordinary guy in an extraordinary position. Nag-level up siya. Sabi ko nga sa kanya ay, boss, halos hindi na kita nakilala. Dati pa bonjing-bonjing lang tayo sa Alfredo sa Morato. Di ba? Dati, debate lang tayo about military history. Dahil, Ano siya? Military geek siya? oo, I didn't know at that. pag kinokontra ko siya, nagagalit. Ako pa naman, nag-enjoy ako pag may nagagalit sa debate ko. napansin No, mo. napansin mo. So gano'n, laging galit sa akin yun. Dahil kinukang ko eh. Yung kanyang, Kaya pala pag nagsistatement siya sa mga US Defense Aid, mga Yeah, gano'n. yeah. Parang siyang may grasp siya ng yes, granular paborito details. Paborito na yun. Kaya no? pala At magaling. saka photographic yung kanyang memory. Memory, Wala yeah. siya nakakalimutan. Yeah. No? You're right. Pero kahit photogenic lang yung memory ko, I can hold my own. Photogenic ka. I don't know about your memory, pero ikaw photogenic. Yun. I didn't know that. Tapos ikatlo, syempre a team. Yeah. A team. Dahil alam mo naman, you're not perfect. So bubuo ka ng team para ma-mitigate yung iyong weaknesses at ma-strengthen yung iyong positive impulses. No? Yun yung kwan. At syempre, ika-apat ay a framework. Yeah. No? Kahit hindi siya kumpleto, kahit hindi siya ideology, at least a vision. Lagi niya sinasabi sa amin na hindi ako gagawa ng ganito eh. Bakit? Dahil ang pakiramdam ko, pinapanood ako ng tatay at nanay ko. Yeah. No? So talagang naniniwala siya ron na he has to do something good. Huwag mong kalimutan, nanalo siya for the Senate kahit labas siya sa survey because of an ad. Lagot ako sa nanay ko. Which came off very authentic. Yes, at naging top 5 siya because of that. Dahil, hindi lang para sa kanya. Natakot siya sa nanay niya na gumawa ng masama. Kung hindi maraming Pilipino, no, including ikaw na mama's boy, no, natakot ka. Coming from you, na Natakot fellow ka. mama's boy. Natakot ka na lumabag sa gusto ng Yeah, nanay. 100%. No? So, yung kanyang no to wangwang is a similar peg na simpleng message, Yeah, pero tago sa lahat. At ngayon, wala pang gumagaya sa kanya na no to wangwang. Yung succeeding government after his government, lahat nagwangwang na. Kaya nakita natin, unprecedented impunity, Yeah. unprecedented corruption. At anong dapat meron sa susunod na presidente given the different conditions compared noon and the fact that so much has happened after Pinoy that Naku, mas reverse mahirap. democratic. Mas Yun nga, mahirap mas yung mahirap eh. challenges, no? Mas Exactly, mahirap. mas lumala Kaya eh. kinakailangan niya talaga ng isang team. Dahil wala akong nakikita on the horizon na isang leader na kaya solusyonan itong mga problema natin. But we shouldn't think that way, right? Na one man, one woman can solve all Pero mga problems. Pilipino kasi personality-centered. Yeah. So naghahanap sila ng isang one great leader. So unti-unti ay ma-realize ng mga Pilipino, it's a team. It's a presidency, not just a president. Yeah. Pero you have to start with a leader. At tingin ko, that leader is coming.
That leader's coming. We'll close on that before we say something else kasi baka sisisihin na naman ako ni Sir Ronald. Bakit ka why do you spill the beans? Tapos ko, literally, yung video shows you spilling the beans and then you blame me for spilling the beans. Hindi, dahil yung episode kasi natin, konti lang nanonood, siguro 13. Ayun. Yung Facebook mo, mas marami. Siguro mga 300. Yeah, I think mga 100,000 yatang views nung isang video lang shorts na yan, which I thought I'll post again just to honor our great leader, Ronald Llamas. Thank you very much to everyone for joining dito sa latest episode ng Pilipinas 360 Degrees. Catch us on other podcasts not long after. Sa safe house. Maraming salamat. Thank you very much, Sir Ronald Llamas. Thank you very much.